Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon sa inyong lahat. Okay? Ah, Tayo ay magtutungo sa ika-6 na linggo ng ating pag-aaral sa Grade 3 Math. At ang paksa natin o ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang paglutas ng suliranin na ginagamitan ng pagsasama-sama, or sa English, problem solving using addition or solving word problems in addition. Okay? Yan. Sige. Okay, kung handa na kayo, handa na rin ako. Let us go to our lesson. Okay, sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makapaglutas ng suliranin tungkol sa pagsasama-sama o addition. Ang gagawin sa ibaba ay may kinalaman sa pagsasama-sama. Subukan mo itong gawin sa iyong kwaderno o subukan mo ito sa iyong kwaderno bilang panimulang gawain. Okay, yun. Bago matapos tong lesson na to, dapat kayo ay marunong ng lutas ng suliranin o problema na may kinalaman sa pagsasama-sama or addition. Okay? Tapos, dito sa susunod nating slide, meron tayong exercise. Tingnan natin kung kaya nyo nang sagutin. Okay, eto na nga yun, yung sinasabi dun kanina. Sagutin ang mga gawain tungkol sa pagsasama-sama. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sa ating notebook. No? O para sa unang katanungan, ano ang sagot kapag idinagdag ang 2,123 sa 224? Okay. Ulitin ko yung tanong ha. Ano ang sagot kapag idinagdag ang 2,123 sa 224? Para sa ikalawang katanungan, ang 546 dagdagan ng 865, ano ang kabuuan? Okay? Yung 546 daw, dadagdagan natin ng 865, ano daw yung magiging kabuuan? Para sa huling katanungan, ano naman ang kabuuan ng 651 at 346? Okay. Ano ang kabuuan ng 671 at 346? Okay. So, sasagutan ito sa inyong notebook bilang inyong panimulang gawain. Okay. Okay, ito naman yung ating suliranin o pangunahing suliranin ngayong na ating tatalakayin. Okay, nakasulat dito ay pag-aralan ang talaan ng kita ng kantin sa loob ng 3 araw. Ano kaya ang kabuuang kita nito? Okay, so makikita niyo dito sa table dito mga bata, no? Ito yung 3 araw na kita sa kantin. Para sa araw ng Lunes, ang kantin ay kumita ng 3,415. Nung Martes naman, ito ay kumita ng 2,203. Habang nung Miyerkules, ito ay kumita ng 5,184. Okay. Gamit ang mga pamamaraan sa paglutas ng suliranin, tignan mong maigi kung paano mo ito malulutas. Okay. Sa pagsasolve ng mga problem mga bata, lalong-lalo na sa math, meron tayong mga sinusunod na mga hakbang, no,
para mas maintindihan natin yung problema at unti-unti nating masagutan. Una, ano ba ang hinahanap sa suliranin? Ito ang dapat yung unang malaman. Kanina, ang hinahanap daw sa ating suliranin ay ano ang kabuuang kita sa kantin sa loob ng 3 araw. No? Okay, para sa number 2 naman, ano-ano ang mga given o ano-ano daw yung mga number na lumabas, no? Tsaka para saan yung number na yun. Okay. Dito pinapakita na nung Lunes, ito yung given, kumita ng 3,411, habang nung Martes naman ay kumita ng 2,203, at nung Miyerkules naman ay biglang lumaki, ito ay kumita ng 5,184. Okay. Ano naman kaya yung word clue? Bakit ba mahalagang malaman natin yung word clue? Yung word clue kasi mga bata ang magsasabi sa atin kung anong operasyon sa matematika o anong operation ang gagamitin natin para ma-solve yung problem. Ito ang magsasabi kung ang gagamitin natin ay pagsasama-sama o addition, pagbabawas o subtraction, pagpaparami o multiplication, at paghahati-hati o division. Okay? Para dito, ang ating word clue ay hinahanap ko ano ang kabuuan. Pagkakabuuan, mga bata, ibig sabihin nun ay ito. Anong operasyon ang gagamitin? Ito ay addition. No? Kasi kabuuan, pinagsama mo sila para maging buo. So, ang lalabas dun ay addition. No? Nagiging addition yun. Ano ang number sentence? Okay, so alam na natin yung given, alam na natin yung operation na gagamitin natin, no? Tapos isusulat na natin sila ng pa-sentence, no? Ibig sabihin, 3,415 ay dadagdagan ng 2,203 at dadagdagan pa uli ng 5,184. So, yung N, ibig sabihin wala pa siyang sagot, no? Kayo maghahanap ng halaga ng N. Okay, dito pinakita yung solution, mga bata. Sinulat yung mga number ng patayo at yun, nakuha natin yung kabuuang kita. Okay? Dito sa lugar ng okay, ipakita natin dito mga bata sa ones, no? Yan ay kanyang pinagsama-sama, no? Dapat siya magkakapantay ha. Pagka kayo ang magsasolve, dapat siya magkakapantay. So 5 dagdagan ng 3, ito ay 8, no? Dagdagan ng 4, 8 dagdagan ng 4, ito ay 12. So may iwan tong 2, tapos aakyat naman doon dito. Yan. Aakyat yung isa, no? O yung plus 1. Ayan. Lalabas din yung plus 1. So, 1 plus 1, medyo ba ito? Okay, 1 plus 1, ang lalabas dyan ay 2, no? Okay, ayusin lang natin, ha? Yan, dito yung 1. Yan. Okay, 1 plus 1, magiging 2, plus 8, no? 2, dagdagan ng 8, ang lalabas ay 10, no? O 10. So, may iwan dito yung 0, tapos aakyat ulit yung 1. So, dito naman mapupunta yung isang 1, ano? Lagay natin sa plus 4, no? Yan, dito.
motion drawing. So, yan. 1 plus 4 magiging 5 plus 2 magiging 7 plus 1 magiging 8. O, dito wala na tayong i-carry paakyat, ano? Kasi ito ay mababa sa 10. No? So, dito, solve na lang natin ng normal. 3 plus 2 magiging 5. 5 plus 5 mga bata ay magiging 10. Dito, pwede na natin isulat ng buo yung 10. Ano? Kasi wala na siyang pag-aakyatan dito. At ito mga bata, yung sinasabi nating kabuuang kita. No? Ang kabuuang kita ay 10,802. Gawain sa pagkatuto bilang 1, sagutin ang mga sumusunod na suliranin at isulat ang sagot sa inyong mga kwaderno. Mga bata, ipa-flash ko lang yung mga questions, ano? Pero sa totoong buhay, habang pinapanood nyo to, pwede nyo siyang i-post para mas mabasa nyo pa ng mas matagal yung ating mga suliranin na nangangailangan ng solusyon, lalo na sa pagsasama-sama o addition. Para sa unang suliranin, mga bata, ito yun. Ayon sa balita sa radyo na napakinggan ni Mara, na may 1,263 pamilya ang nasalanta ng bagyo sa Cavite at 3,945 namang pamilya sa Batangas. Okay, ilan yung kabuuang pamilya o ilan ang kabuuang pamilya na nasalanta ng bagyo? So, pagsasamahin yan, ano, para makuha yung tamang kasagutan. Next. Okay. Para sa ikalawang katanungan, nais ni Mang Pedring na magbigay ng donasyon ng tsinelas sa mga bata sa kanilang probinsya. Kung meron siyang 1,772 na mga batang babae at 743 naman na mga batang lalaki, ilan kaya ang tsinelas na kanyang ibinigay? Okay, ilan daw yung tsinelas na yun? Pag pinagsama natin yung 1,672 at 743. Okay, dito naman, bumili si Mario ng halagang 725 piso ng isda, no? Habang bumili naman siya ng manok na nagkakahalaga ng 452 at 1,194 naman na pusit sa palengke para sa gaganaping handaan sa kanilang barangay. So, ang tanong, magkano kaya lahat ng kanyang nabili? Ayan. Okay, laging tatandaan mga bata, sa paglutas ng mga suliranin o routine na ginagamitan ng pagsasama-sama, okay, simple lang naman, basahin at unawain ng mabuti muna ang sitwasyon inilalarawan. Alamin kung ano ba ang hinahanap o itinatanong. Hanapin din ang word clue upang malaman kung anong operasyon ang gagamitin. At kapag alam na kung anong operasyon ang gagamitin, maaari nang makapagsimula ng solusyon. Okay. So, meron tayong mga gawaing pagkatuto, bilang number 2, no? Lustasin ang mga sumusunod na mga suliranin, isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Okay, so babasahin niyo yan, alamin niyo kung ano yung hinahanap dyan, no? Ano yung word clue, tapos gawin na natin yung solution. O ipakita na ang solution.
Okay, sana naintindihan nyo mga bata yung ating mga pinag-aralan ngayon. Kung masyadong mabilis, huwag kayong mag-alala. Pwede nyo i-rewind yung video para mapanood ulit. Ano? Okay, pwede rin magpaturo kila nanay, tatay, ate, at kuya kung kayo ay naguguluhan sa ating ginagawa. Ano? Okay. O, maraming salamat sa pakikinig. No? Huwag kalimutang mag-like, no, sa video kung ito ay inyong nagustuhan. So hanggang dito na lamang mga bata at masayang araw sa inyong lahat.